makapag-raise ng panibagong pondo. And that is through the introduction of new tax scheme. Ayaw naman nila. Bakit? Going into an election year, that is very unpopular. Maaari mo rin itaas ang existing taxes na pinaiiral ng gobyerno. Hindi rin nila gagawin yan. Why? Because that is also very, very unpopular leading into an election year. So anong gagawin nila? Meron bang viable economic activity ang bansa? Wala rin. Bakit? Dahil na rin yung gobyerno mismo ang nagsasabi na tayo ay malapit na sa bingit ng digmaan laban sa China. Sinong matinong foreign investor, sinong matinong mga ngalakal ang magdadala ng kanyang hard-earned money sa isang bansang katulad ng Pilipinas na nasa bingit na ng digmaan laban sa kanyang superpower na kapitbahay na ang pangalan ay China. Now, since hindi sila handa at ayaw nila na magtaas ng mga buwis o dili kaya ay to introduce new taxes and there is an absence of economic viable activity, what do? We rely on our mga bagong bayani, yung OFW. Were it not for their remittance last year, $33.49 billion ang kanilang remittance. This was for last year. Hopefully, mas malaki ang iambag nila ngayong taon. Nag-iikot kami kasama si Atty. Trixie sa iba't ibang bansa. Hinaharap natin yung ating mga Filipino community, both yung migrants doon, yung mga workers natin doon. Sila mismo nagsasabi, paano ho kaya kung hindi na lang kami magpadala ng pera? Unang-una, kawawa yung mga kamag-anak ninyo. Pangalawa, kung gusto lang natin magprotesta, we can encourage them. Pero ultimately, ang tatamaan ng ating ekonomiya. If they stop spending here in the country through remittances sa kanilang mga kamag-anak, yung mga pinag-aaral, yung mga utang na binabayaran, tatamaan ang buong ekonomiya. Tatamaan ang lahat ng mga Pilipino. Yun yung sinasabi at pinupunto kanina ni Architect Boots. Hindi porke middle class kayo o napapabilang sa upper strata of the society, safe kayo. Pag nagpatuloy ang ganitong mismanagement, this non-judicious way of spending public funds, this imprudent fiscal management, even those in the middle class, the upper middle, and the upper class of the society will get hit. Sino lang ang mag-i-enjoy? E di yung patuloy na nagnanakaw sa gobyerno. That is why, ang sabi ko sa inyo kanina, pagkatapos natin ngayong hapon, sana we all be united at magdeklara tayo ng giyera laban sa korupsyon. Even the Mayor of Baguio City, Mayor Benji Magalo, in one of his public forum, when he spoke, sinabi niya, nag-present pa siya, meron pa siyang visual presentation. 70% ng bawat kontrata ang napupunta sa korupsyon. Halimbawa, ang isang flood control, wag nating tigilan yung flood control, panagutin natin sila dito. Halimbawa, ang flood control project na nagkakahalaga ng 10 million pesos. 7 million dyan na bulsa na ng mga korap sa gobyerno. 7 million po yun, tapon na sa korupsyon. 3 million na lang. Yung 3 million na yan, anong kalidad ng flood control projects pa ang inaasahan ninyo na mapapaitupad dyan? Wala ng quality yung implementation ng 3 million pesos worth na originally 10 million pesos worth, for example, na flood control project. Siyempre, yung 3 million na yan, hindi naman lahat yan i-implement mo may kontratista.
may cost of money yung mamumuhunan. At dahil siya yung mamumuhunan, natural lang na dapat siyang kumita. Ano pa kikitain ng kontratista? Sa 3 million. Di siya mismo mandadaya na lang din. Ma-implement lang yung project, bahala na. Anyway, pagka isang malakas na ulan, inano dyan flood control project mo, bibigyan ka na naman ulit na mambabatas. Bakit? Kita uli siyang 70%. Bahala na yung mamamayan. Kahit nakatira ka pa sa isang magarang subdivision, walang ligtas sa bahay. Hanggat hindi nila tinatapos ang problema natin sa korupsyon. Problema noon, 40 years back, 30 years back, and here we are, present, korupsyon pa rin ang problema. Huwag naman tayong maging manhid, o huwag na natin tanggapin na way of life ito. I still believe that most of us, not just in this room, but most of us, the Filipino nation, we still hold on to that Filipino virtues na tapat, makabansa, makatao, at higit sa lahat, Pilipino. Huwag natin pabayaan dahil hindi na po sa atin itong ginagawa natin na pakikipaglaban. Ito ay para nasa ating mga kabataan at yung mga darating pang sa ating lahi. And I agree with Butch, just giving a survey of those who are present in this room. I think all of you will be fine. Wag lang tayo lahat magkasakit. Kung yun lang ang gusto nating papel sa buhay, you're neither here nor there, wala kang pakialam sa nangyayari sa lipunan. Wag lang magkakasakit, sa tingin ko okay na kayong lahat. Pero paano yung mga anak ninyo? Paano yung mga apo ninyo? Hahayaan nyo na lang ba na patuloy na gagahasain ng mga nasa pamahalaan ang pondo at pera nating mga Pilipino? Pag-isipan po ninyo yun. At sana sa mga ganitong forum ay you will be more active. Speak up, make a stand, and let your voice be heard and be counted. Ano ang solusyon? Hindi naman ang administrasyon ni Bongbong Marcos ang nag-imbento ng korupsyon. Sa buong mundo may korupsyon. Pero hindi natin siya pwedeng paligtasin dahil higit malala ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Ang problema noon, problema pa rin ngayon. Mas malala pa ngayon. Still, the problem is inflation, graft and corruption, itong pork barrel, at ang never-ending food and agricultural crisis.